Suportado ng isang kilalang political commentator ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na dumalo sa SONA o na hindi dumalo sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kanya, tama lang ang naging hakbang ng pangalawang Pangulo sa gitna ng matinding sigalot sa pagitan ng pamilyang Duterte at Marcos. Si Prince Tripoli sa report. Sa gitna ng tumitindi pang hidwaan sa pagitan ng mga makapangyarihang pamilya sa politika, hindi na kinagulat ng ilang political analyst ang naging desisyon ni Vice President Sara Duterte na laktawan ang SONA ni Pangulong Marcos Jr. ngayong darating na July 28. Para kay political commentator Ibi Hugalbot, malinaw ang mensahe. Hindi na dapat makisangkot sa isaanyang mapagkunwaring pagtatanghal na isinagawa ng mga taong patuloy umanong nagpapabagsak sa pamilya Duterte. Well, ano bang silbi pag pupunta siya doon in-impeach ka na by the same people na nasa Congress, no? Kinidnap na yung tatay mo at nandun pa nga ngayon sa ICC, tapos pupunta ka doon? Anong klaseng tao ka na haharap ka doon at makipagplastikan sa lahat ng mga tao na ang gusto ay mawala kayo dito sa mundo? Tama lang din yan, no? Ang ginawa ni Inday na yan, huwag na pumunta doon. No? I agree with her decision. Sinabi rin ni Hugalbot na wala ng saysay para dumalo sa SONA ang pangalawang Pangulo kung ang mismong mga mambabatas na naroon ay dati nang nagtangka na pabagsakin ang pamilya Duterte sa pamamagitan ng impeachment, habang patuloy namang inuusig sa ICC ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, kung dadalo si VP Sara, para na ring nakisali siya sa isang plastikan kung saan ang mga taong kaharap niya ay siya ring naglalayong burahin sa eksena ang kanilang pamilya. The Romualdez Araneta Marcos dictatorship, the triumvirate, has already declared an open war with the Dutertes, no? So mabuti na yung si Inday ay nasa labas, no? At hindi na makikisali doon sa kalokohan, lalong-lalo na yung speech ni BBM doon sa loob ng batasan sa SONA. Well, tama, no? Tayo din naman, even me, no? I have no ill feelings with the guy as a person, no? But I have so much indignation against his very, very lackluster, is a polite word, his incompetence talaga. Yan talaga ang problema natin with Bongbong Marcos. Binanatan din ni Hugalbot ang liderato ni Marcos Jr. na malinaw na kulang sa kakayahan pagdating sa pamumuno ng bansa. Lalo raw itong nakaalarma sa harap ng mga kasalukuyang krisis, gaya ng banta sa kaligtasan ng mga OFW sa Middle East, kung saan ayon sa kanya, bigo ang Pangulo na magbigay ng malinaw na katiyakan o konkretong plano para sa kapakanan ng mga apektado at ng kanilang mga pamilya. Like what we have now in sa Middle East. Sinasabi niya doon sa Middle East na wala pa tayong mandatory repatriation. Depende lang sa kanila yan kung uuwi ba sila. Tama ba na ang isang presidente ng milyon OFW sa Middle East at sa ibang bahagi ng mundo ay magsalita ng ganyan? Na even single sentence of reassurance to the Filipino OFWs that their government is monitoring the situation and is already have the plans in place to be activated in this so and so, blah 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 and everything. Wala eh. So yun talaga ang problema natin dyan. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent SMNA News.